Hello po sa ating lahat. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Yan. So, salamat po sa Panginoon na tayo po'y nakaabot ng April 22. Amen po. At sa sobrang sama ng mundo, nandito po tayo at buhay. At yun po ay biyaya ng Panginoon. Diga po? So, tayo naman syempre po ay ang gagawin lang natin dito ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. And hopefully, ang bawat po yung isa sa atin ay ready at gising. Ready po ba kayo? Yan. Bagamat mo ang ating mga upuan dyan ay bungi-bungi, ay wag nyo nang hanapin kung sino man yon, ang inyo pong tingnan ay si Kristo po. And now, buksan po natin ang ating mga Biblia. Tayo po'y tumayo. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Colossus. Colossians chapter 2, verse 9 and 10. So basahin po natin. Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Ang sabi po ng talata, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power." Let's pray. Amang Diyos banal, makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya na kami inyong iningatan na makarating sa iglesyang to. At salamat, Panginoon, sa mga awitin na aming nadinig. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya na tunay na kayo'y aming kailangan. At Panginoon, sa aming pag-aaral, kami inyong pong sasamahan. Nawa, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu, siyang kumilos po sa amin. At nawa, O Diyos, akong inyong mangaral, inyong pong tulungan din. Salamat, O Diyos, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So, before po tayo mag-start, hopefully po ay nabasa nyo na ang Colossians. Ito'y maikli lang namang aklat. And ang Colossians po ay isa sa church kung saan ay may isang problema na madaming false teachings. At ang problema po dito ay ang tinuturo ng mga false teachers ay hindi sapat si Kristo. At kung hindi sapat si Kristo, ito ay isang pinakamalaking problema. Kasi hindi po mag-move ang church kung hindi si Kristo talaga ang kasapatan ng bawat iglesia. At so, gano'n na nangyayari po sa iglesia ng Colossus, kung saan si Kristo ay minimix nila ang mga bagay kung saan merong human philosophy, religious rules, and mga spiritual ideas at iba pang mga bagay katulad ng legalism. At isa pang problema, pinakamalaking problema ay yung false teachers po, na kung saan si Kristo ay hinahaluan nila ng anong pang bagay. And now po sa ating pag-aaral sa Book of Colossians, ay titingnan po natin kung sapat nga ba talaga si Kristo sa ating buhay. Ang ating pong title ay pinamagatang Christ is Sufficient. And so, sa chapter 1 po ay ating makikita, kung babasahin po natin ang buong kapitulo ng Colossians, doon ipinakita ang supremacy ni Christ, kung sino si Kristo, na si Kristo ang Lord of all creation. Tayo nilikha para sa Kanya, in-establish ang lahat ng bagay na ito para lamang sa Kanya. At yun po'y mababasa natin sa chapter 1. And now sa chapter 2, doon ipinakita naman kung si Kristo nga ba ay sapat ba? And now, basahin muna natin ang chapter 8 for the sake of the context. Sabi sa chapter 8, chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. And now, nagbabala doon si Pablo, may nagtuturo ng maling kaisipan, and na sinasabi ng mga maling kaisipan, hindi sapat si Kristo. Yes, okay naman si Kristo, pero kulang. At ayun ay itinatama ni Pablo. At sumagot si Pablo sa verse 9 and 10 na ito ang sabi sa verse 9. Sabi sa verse 9, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily."
ipinakita ni Pablo kung sino si Kristo para patunayan na siya ay sapat. So, our first point, Christ is fully God and completely sufficient. At ang ating pong pag-aaral ngayon ay praise by praise po. And hopefully magtagal tayo sa biyaya po ng Panginoon. At alam ko naman kung gusto nyo ang matatagal na preaching. So, now, binanggit po ng talata na si Kristo po ay sapat na sa ating mga buhay. And sabi dito, in Him, kay Kristo po nakasalalay ang lahat. At ang false teacher po ay nagtuturo na may iba pang sources ng truth at fullness maliban kay Kristo. At sabi ni Paul, hindi, kay Kristo ay sapat na. Christ is the center. Kumbaga, siya po ang sentro ng ating pananampalataya kung bakit tayo po, mga Kristiyano, ay tinitingnan si Kristo na sapat na lamang sa ating mga buhay. Kasi po dumadating sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, hindi siya nagiging sapat. Kung paano tayo umakto, parang hindi po natin nakikita si Kristo na sapat. How? Paano ho tayo umakto tuwing worship service? Naipakita ba na si Kristo ay sapat? And sinasabi po dito ni Pablo, ang lahat ng na kay Kristo, ang lahat ay sa Kanya at hindi sa iba. Kay Kristo lamang po. At kung si Kristo po ang sentro, mali ang lumihis sa Kanya para maghanap ng dagdag. Kaya mga minamahal, kamusta po si Kristo sa ating mga puso? Sapat pa rin po ba siya? Kasi dumadating po sa time natin, para maging sapat, kukuha tayong ministry. Which is, maganda naman ang ministry, pero maling kaisipan po yun. Kasi, una ho sa lahat, si Kristo po ay sapat na para ang ating mga spiritual na buhay ay lumago. At ang ministry po ay resulta ng ating pagmamahal kay Kristo. Kaya si Kristo ang dapat maging focus natin sa ating mga pananampalataya. Hindi po ang ating feelings, tradition, at mga kung anumang sistema ng mundo po. Kasi po si Kristo, at sinasabi ni Pablo, in Him, nakasentro po. Si Kristo ang sentro. And sabi ho sa talata pa, for in Him dwelleth all the fullness. So makikita natin doon na walang kulang kay Kristo. Walang pagkukulang si Kristo sa ating mga buhay. Pinapakita dyan ni Pablo, ito si Kristo at walang kulang sa Kanya, sapat na siya. Bakit hindi pa rin tayo nagtitiwala sa Kanya? Gaano nyo po kakilala si Kristo sa inyong buhay? Kilala ba natin si Kristo para hanapin yung treasure na meron sa Kanya? At ang Diyos po ay buo. Buong buo po siya at wala po siyang kulang. Kumpleto po si Kristo. Hindi na natin kailangan dagdagan ng anong pang bagay si Kristo. Dahil si Kristo po ay fully complete. Hindi niya kailangan ng ministry mo. Ang kailangan lang niya, makita niya sa atin, tayo po ay faithful. Kasi po si Kristo, sa Kanya ay fully complete siya at wala na tayong kailangang hanapin pa. At kung kumpleto po si Kristo sa inyong mga buhay, bakit palagi po tayong nagdududa
sa ating mga desisyon spiritual. Kaya mga minamahal, tigilan po natin ang pag-iisip na kailangan pa natin ng mga extra para maging okay sa Diyos. Hindi niya kailangan ang iyong ministry. Ang kailangan niya ang iyong katapatan. Kasi si Kristo mismo po ay sufficient na. And now, sinabi din sa talata na all the fullness of the Godhead. Now, binanggit dito ni Paul kung bakit nga ba si Kristo, kung ano si Kristo, kasi si Christ is truly God. Na sinasabi, si Kristo ay tunay na Diyos. Kasi po, ang ibang teaching po sa panahon na yun ay ibinababa po si Kristo. At sa panahon din po ngayon, may mga nagtuturo na si Kristo po ay hindi sapat. Napakaraming relihiyon po. And now, dito tinuturo ni Paul na si Kristo ay tunay din namang Diyos. Hindi siya kung sino lamang na propeta. At ako po'y may napakinggan na isang mangangaral. Sa Buddhist po, handa silang mamatay para kay Buddha. Pero hindi namatay si Buddha para sa kanila. And now, ang Islam handang mamatay para kay Muhammad, para kay Allah, pero hindi namatay si Muhammad at Allah para sa kanila. And now, tayo pong mga Kristiyano, tayo pong merong kakaibang Diyos na siya po ay namatay para sa atin. At hindi pa po ba yun sapat para magtiwala sa Kanya? At sinasabi ni Paul na huwag niyong pakinggan ang mundo. Lahat ng bumabali ng thinking natin kay Kristo ay kaaway ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kung ang bumabali po ng ating pagtingin kay Kristo ay ang ating pag-aaral, kung umiimik lamang ang Diyos, alam kong gusto niyang sabihin, itigil mo na yan. Kung anumang bagay po na bumabali ng pagtingin natin kay Kristo ay hindi po niya yun kalooban. Kaya si Kristo po ay Godhead. Diyos siya po mismo. At kung meron mga kayong kaibigan na hindi naniniwala kay Kristo na Diyos, ipabasa niyo po ang Colossians. Kasi po, ang ating Diyos, si Kristo, ay sapat sa atin. Kung siya ay Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay sapat para iligtas tayo sa anumang parte po ng ating buhay. Naniniwala po ba kayong Diyos si Kristo? Hopefully po, at tayo po'y magtiwala sa Kanya. Kasi may time po na tayong mga tao ay dudang-duda pa rin kung papasok tayo sa gawain ng Panginoon. Di ka po? Alam naman po nating makapangyarihan ng Diyos. Alam naman po natin ang Panginoon ay sapat. Pero bakit po kapag titingin tayo sa ministeryo, sa gawain ng Panginoon, bakit bigla tayong nagdududa? Bakit bigla tayong natatakot? Hindi po ba sapat si Kristo? Ang Panginoong Hesus po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya pwede po natin siyang pagkatiwalaan. Wala siyang kakulangan po. Hindi niya po tayo pinagkukulang. Sobra pa nga eh. And last, bodily. Christ came as man, sabi sa talata, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ipinakita na dyan kung sino si Kristo. Diyos na nagkatawang tao. Kasi po, meron po kasing pag-aaral sa panahon pong ito na ang thinking nila para maabot nila ang Diyos ay kailangan nila ng higher knowledge para makilala ang Diyos. Pero ito ang kakaiba.
sa ating Panginoon, siya po mismo ang bumaba upang makita natin ang perfect image ng Diyos. Hindi na natin kailangan umakyat kung saan-saan. Hindi na natin kailangan mag-anumang ritual kasi bumaba na po ang Diyos para sa atin. Si Kristo po ang pinaka-clear na revelation ng Diyos. And now, kung gusto pong makilala ang Diyos, kay Kristo ka tumingin? Nagnanais po ba kayong mas makilala pa ang Diyos? Kay Kristo po tayong tumingin. Kasi may time na kaya tayo po ay hirap na makilala ang Diyos kung saan po tayo nakatingin dito sa iglesia. Tama po ba? Eh si kapatid, ayun ang pumipigil sa atin. Imbis na tayo nakapokus kay Kristo, hinahayaan natin ang ating mga sariling makapag-focus sa ibang bagay. At tayo namang tao, desire natin makilala talaga si Kristo, di ka po? Alam ko pong lahat ng ligtas ay desire na makilala si Kristo ng buong puso. Walang hindi po. At kung gusto natin siya makilala, lapit tayo kay Kristo. Hindi sa ibang bagay. Gusto mo makilala si Kristo, lalapit ka sa ministry? No. Dapat kay Kristo pa rin kasi si Kristo po ang nagbibigay ng ministry. Siya po ang nagpapalago. And Christ came as man upang ipakita na ang Diyos ay buhay at may pakialam sa atin. At binabanggit po dito ni Paul kung sino si Kristo sa talatang pong ito. Hindi siya basta kung sino lamang. Si Kristo po ay sapat sa ating mga buhay. And may time po na tayo kaya nahihirapan po tayo maglingkod ang dami nating dahilan. Ay wala akong pera, wala akong time. Tsaka na pagtapos ng pag-aaral ko. Ang dami nating excuse. Pero ito ang isa sa mga bagay. Si Kristo po ay walang excuse nung siya po'y napako sa krus. Wala po siyang excuse para tayo paglingkuran niya doon sa krus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan po. At si Kristo po, ipinakita niya kung gaano siya kasapat sa atin. At ang gusto niya po ay tayo po ay magtiwala. Yun lang gusto po niya, maging faithful tayo. Hindi na tayo hinihingan ng anumang bagay. Maging faithful lang po. At na-realize ko yun sa aking buhay na ako'y naghahanap ng anumang bagay na kasi sometimes na dumadating sa ating buhay na parang may kulang. Pero na-realize ko ang kulang pala sa akin ay pagtatapat kay Kristo. And now, ngayon, kung si Kristo ay ganap na Diyos at lubos na sapat at siya'y mapapagkatiwalaan, anong meron nito para sa mga Kristiyano? Ano mapapala natin kung siya ay kumpleto? Basahin natin ang verse 10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Hindi lang si Kristo ang kumpleto. Sa mga nananampalataya kay Kristo ay ano daw? Tayo din ay kumpleto. Grabing blessing po iyon. Kung si Kristo ay complete na, nadamay pa tayo. Ano gang meron sa atin? Ba't kailangan pa tayo idamay ni Kristo sa ganung bagay? Sino gaho tayo? Higa po. Tayo lang naman yung araw-araw na nagkakasala Tayo lang naman yung walang pagtitiwala. Pero tingnan niyo po ang Panginoon. Hindi lang tayo sa salvation isinama. Napakarami pang bagay. And second point, believers are fully complete
in Christ. Kung si Christ po ay complete, sufficient, now, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, tayo po ay complete din. And, sabi sa talata, you are complete. You are complete. Binabanggit doon na kung tayo mananampalataya, tayo daw ay already complete. You are complete. Kasi sa mga panahon po noon, sa Book of Colossians, ipinaparamdam po ng mga false teachers na kulang si Kristo at kulang ka. At sa panahon po ngayon, even sa social media, ipaparamdam sa iyo na kulang ka. Pero dahil ni Kristo, tayo po ay complete. Complete po tayo kay Kristo. Kung hindi mo nararamdaman na sapat ka, lumapit ka kay Kristo. Kumpleto ka na ngayon, hindi sa future. Yun po ang sabi ng talata, you are complete. Hindi ka pa niya kinukumpleto, kumpleto ka na. At hindi mo kailangan mag-strive pa para ma-accept ng Diyos. Hindi mo kailangan gumawa ng anumang bagay para tanggapin ka ng Panginoon. Kasi kung ating tatanggapin, magtitiwala tayo kay Kristo, ma-please na natin ng Diyos at tayo ma-accept niya. Kasi si Kristo ay sapat na. Hindi mo kailangan tumingin sa iyong sarili. And sometimes tayong mga Kristiyano, na ang thinking natin para mapasaya natin ang Diyos, tayo sasali sa kung ano-anong ministry. Bagamat kasiyahan naman yun ng Panginoon, pero hello, hindi po yun hindi yun ang unang tinitingnan ng Diyos. Kundi ang tinitingnan ng Diyos ay kung paano tayo tumingin kay Kristo. Dami mo nga ministry. Ay wala namang puwang sa'yo si Kristo. Para saan pa? Tayo po'y mamuhay sa identity na meron tayo kay Kristo. Kasi po, si Kristo ay napakaganda po ni Kristo sa tunay. Kung titingnan niyo po siya, sobrang ganda ni Kristo. Kung babasahin niyo ang chapter 1 at Book of Hebrews, makikita niyo po kung gaano kaganda si Kristo. At ewan ko na lang kung hindi pa ho maging sapat si Kristo sa inyong mga buhay kapag nakita niyo po talaga. Mag-iiba po ang takbo natin sa ministry. Kasi sometimes tayo po ay hindi na nakatingin kay Kristo kahit tayo nagme-ministeryo. Tumitingin na lang tayo sa kakayanan natin. Pero ang gusto ng Diyos, kay Kristo pa rin tayo magtiwala at tumingin. And pagpatuloy po natin pagbabasa, you are complete. Kanino daw? In Him. Ang completeness daw natin ay hindi daw galing saan? Hindi galing sa iyong sarili. Hindi galing kung kanino man. Kanino galing? Kay Kristo. Ito ay dahil ikaw ay, konektado kasi tayo kay Kristo kung bakit tayo nakumpleto. Kung bakit ang ating mga puso ay kulang nung wala si Kristo. Kung bakit tayo naghahanap ng anumang bagay nung wala si Kristo. Kasi hindi naman talaga natin desire si Kristo. Pero kung i-desire mo talaga si Kristo sa inyong mga buhay, yung completeness sa Kanya mararamdaman natin eh. Hindi tayo magaling. Ang magaling po ay si Kristo. Salamat at tayo po'y konektado sa Kanya. At kung po tayo lalayo kay Kristo, mararamdaman mo talaga ang kakulangan sa iyong buhay. Kaya kailangan po natin siya. Ang ating pong completeness ay na kay Kristo. Hindi sa pag-aaral, hindi sa anumang bagay. Maaral mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero hindi mo mararamdaman ang completeness kay Kristo. Kaya,
Mga minamahal, tayo po ay manatili kay Kristo. Sa anong paraan? Tayo po'y manalangin. Kapag ho tayo'y natigil sa pananalangin, ari nakita ko lang din kanina, kapag daw tayo natigil sa panalangin, tayo'y patuloy sa pagkakasala. Pero kung tayo'y patuloy sa pananalangin, tayo'y titigil sa pagkakasala. Kaya tayo po ay manalangin. Tayo po'y manatili kay Kristo. At ano pa isang bahagi? Tayo manatili sa Kanyang salita. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yon. Hindi mo po sabihin ikay nananatili pero wala kang prayer life, wala kang devotion life, tapos sabihin mo na kay Kristo ka. Hindi po pwede yun. Kasi po si Kristo ang nagpapakumpleto sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin kumpleto ka nang wala si Kristo. And sabi sa verse 10, which is the head of all principality and power. Sinasabi niya dito na siya ang head of all principality and power. So, Christ is in control of all. Kasi sa mga panahon pong din yun, meron po silang takot sa spiritual powers. Sa mga something na supernatural. Pero sa panahon pong ito, madami ho tayong kinakatakutang bagay, hindi lang po yun. At binanggit po dito ng talata na yes, merong principalities, merong power, pero si Christ ay above sa lahat ng bagay na yun. Madami kang kinakatakutan, mas above doon si Kristo. Meron dami kang pagdududa, mas above doon si Kristo. At yun po ang sinasabi ng talata. Anong kinakatakutan nyo? Tatakot kayo mag-risk sa Bible school? Tatakot kayo mag-risk para sa full-time? Sinasabi ng talata, si Christ ang head ng lahat ng principality and power. Si Kristo ang may control sa lahat. Kung siyang may control sa lahat, wala dapat po tayong katakutan. Hindi ko po sinasabing hindi nag-e-exist ang takot. Pero si Kristo po ay above sa ating kinakatakutan. Above po siya sa ating kinakatakutan. Kung sa ating mga anak natatakot po tayo, na kung yan ay magba-Bible school ay walang mararating sa future, parang sinabi mo din na wala siyang mararating kapag siya'y sumunod sa Diyos. Kapag sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya mga minamahal, wala dapat tayong katakutan kasi si Kristo is in control po. Magtiwala po tayo kay Kristo. Siya ang mas dakila sa lahat ng kinakatakutan mo. Nakakatakot po ang mundo, di ho? Hindi natin alam Baka sa isang desisyon, hindi pala. Ako nga'y dumadating sa puntos, paano kung hindi pala ako tinawag ng Panginoon dito sa pagpo-full time? Grabing takot yun. Kasi nirisk ko po ang aking college para dito. Pero nung binasa kong talatang ito, hindi, si Kristo ang may kontrol ng lahat. Hindi ito sayang. Kasi alam kong si Kristo ay above sa lahat ng aking kinakatakutan. Ano pong inyong kinakatakutan sa mga oras na ito? Spiritually. Kinakatakutan mo bang mag-share sa iyong kaibigan? Sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho? Wag. Ipakita natin si Kristo. Kasi kalooban yun ng ating Panginoon. And now, sinabi nga sa Colossae na
si Kristo ay hindi sapat. Pero sabi ni Pablo, si Kristo po ay sapat at sa Kanya ikaw ay kumpleto. Kumpleto po ba tayo kay Kristo? Hopefully po. At ito po ang ating challenge. Ang ating pong challenge. Kung si Kristo ay sapat na, bakit ka pa naghahanap ng iba? Bakit naghahanap pa tayo ng ibang bagay para pasayahin ng Diyos kung si Kristo ay sapat na pala? Sapat po ba sa inyo si Kristo? Hopefully po. At ikalawa, at kung ikaw ay kumpleto na kay Kristo, ba't ka nabubuhay na parang kulang ka? Yung mga tanong po ngayon ay realization ko ng mga panahon ako po'y nanghihina. At salamat sa Panginoon, sinagot niya. At marahil yan po ay mga tanong din ng bawat ng isa sa inyo. Sana po, hindi tayo nabubuhay na parang kulang. Ipakita natin na si Kristo ay sapat sa ating mga buhay. Hindi yung lalabas sa atin ay puro problema. Yes, may tamang oras dyan. Pero ipakita natin, si Kristo ay sapat at ako'y Kanyang sinusustain araw-araw. Mga minamahal, sa mga oras pong ito, tayo po ba ay nakikita si Kristo na sapat? Hopefully po na makita natin na si Kristo ay 100% na sapat. Kasi kung hindi na po sapat si Kristo sa ating mga buhay, nakakatakot po yun. Kasi si Kristo lang po ang ibinigay ng ating Ama. Wala nang iba. Ang ating pong tema, believers are fully complete in Christ because He is fully God and sovereign over all. So they need nothing beyond Him for their spiritual fullness. Kung kayo po'y nanghihina ngayon, kung feeling nyo po'y kulang kayo sa inyong mga puso, sino po ang sagot? Si Kristo. Wala na pong iba. Dumadating po tayo sa panlalamig at panghihina. Pero si Kristo po ay palagi tayong inaabot. Palagi niyang ipinapakita sa atin na tayo'y mahal niya. Hindi niya sa atin ipaparamdam na tayo'y malayo sa Kanya. Huwag na tayong lumayo sa ating Panginoon. Kasi mahirap kung tayo ay kulang sa ating mga buhay. Si Kristo lamang ho nagkukumpleto sa atin. At nawa, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tayo po'y 100% na magtiwala. Ibigay po natin ang ating 100% sa Kanya. Hindi po tayo magsisisi sa bahaging yun. At tayo po manalangin. Amang Diyos banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya. Biyayang kaligtasan na meron po kay Kristo. At Panginoon, tulungan niyo po kami na tingnan si Kristo sa aming mga puso na siya ay sufficient. Kayo po ang siyang magbigay sa aming mga buhay ng kaisipan na kay Kristo lamang ang completeness. Huwag niyo po kaming hayaan na kainin kami ng sistema ng mundong ito, na agawin kami para ilayo kay Kristo. Panginoon, kami inyo pong tulungan. At sa mga oras pong ito, kayo po ang sasama sa aming mga dalangin. At nawa, O Diyos, ang aming pong mga dalangin ay makaabot po sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa. At makita namin, Panginoon, ang biyaya na meron po siya. Salamat, O Diyos. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen.